yung exercise na hindi mo nagagawa-gawa kahit linggo-linggo doon sa bahay dahil busy. So ito yung mamalaki galing talaga ng New Zealand to. Nagbibinta ba sila dito ng palahi? O hindi? Kala ko kalabaw yun eh. Ah, mainit? Mainit eh. Kaya yung kalabaw sa init. Tapos pag may sit up ka, andun yung pagod. It is nature na talaga na mapagod ka pag sit up. Yung ano natin, pang balance doon sa buhay natin. So good morning guys, tayo ay magkakamping ngayon gamit ang ating lone rider. So pupunta tayo kung saan ngayon. So ayan, paalis na tayo. Solo tayo ngayon kasi si Mrs. Ayaw sumama. So magsulong motocamping tayo ngayon. So ayan guys, update tayo mamaya So kita-kits na lang mamaya sa campsite. Oh, hanap tayo ng campsite. Bye. Oh, bye-bye. So yan. So see you mamaya guys sa campsite. Babu. Pupuntahan natin yung yung napuntahan nila ni The Campers. Which is parang maganda yun eh. So try natin mag-walk-in doon. Kung mapasukin tayo, hindi, hanap na yung iba. Time check 7:29. So medyo mayroon pa tayong oras maghanap ng campsite. So, check natin mamaya guys na. So kita-kits mamaya, update tayo. Babu. So dito kakaliwa tayo after ng Jollibee. Pala ng Tanay. Kala ko ibang part na to dito. Kasi kung didiretso tayo, papunta tayo ng dadaan tayo ng Pelilya. Tapos papuntang Real. So dito kakaliwa tayo. Yung pupuntahan nating campsite na napuntahan nila ni The Campers. Uy, 3, 2, basir video. 4, 3. Yan nakawali na tayo, nakawali. Hanap tayo mabilhan ng tubig dito. Yun, ako na. Kasi ilan na bang kilometers kulang? 3.4 kilometers from doon sa stoplight Jollibee. So turn right, then turn right. Ahead, turn right. So dito sa Forestal Waves Resort. Welcome to Forestal. Turn right dito, turn right. Okay, dito. Turn right. Ayan. Guys, where people meet nature. Diba? Turn right, then your destination will be on the left. Dito ata yun. Balik to na.
Marinduque. As for so good morning, ma'am. Bubuk muna tayo, guys. Bubok muna tayo. Mag-isa lang kayo, sir? Oo, mag-isa lang. Campers, paano pa? Oh, campers. Overnight. May mga ano pala na dito. Patata. Patata! Ayan, guys. Bayad tayo ng... 399, sir. Naka-promo kayo, no? Opo. Hanggang ano... 28 lang, sir. Oo. Kaya hinabol ko kasi naka-promo. Di ba kasama na yung ano, yung milk magpapainom? Opo, sir. Kasi kasama ko sa vlog eh. So guys, so... Ano to? Mainom to pag binilit? Pang tao? Sir, opo. Oh? Pasteurized na po yun, sir. Pati dito? Opo. May free drinks po kayo dun. Ah, may free! Opo. Ilan? 10? Isa lang, sir. Ah, isa lang? Uy! Pa-expire na oh! Sir, February 28. Yun nga, pa-expire na. 7 days lang kasi yan, sir. Ah, okay. Ayan guys, dito yung mga... Talaga yung gatas na to, galing talaga dito ng mga baka. Okay. Tapos ito, mga patata. Balat ng ano baka. I-joke lang. Gagawa naman tayo ng ano. Tapos tayo ng baka. Ano ka, boss? Yan na lang, sir. Papalakas yan na. May tubig kayo dito, tina yung mga pang ano, pang saing ganon. Sir, meron po dun, sir. Ah, mayroon doon? Opo. Ah. So, hindi na tayo bibili. Meron na dito, guys. Ay, mga pasalubong, oh. Daming market. Okay. Ay! May ganyan pala. Opo, sir. Yan, oh. Pag na-admit dito. Pag na-admit tayo dito, guys, meron tayong ganito. Oo. Sir, ito po resibo niyo po. Pakita niyo po sa mag-a-assist sa loob. Ah, okay po. Sir, choco po o coffee o meron? Isa lang po. 3 po yun. Ano ba yung masarap dyan? Bisela po choco. Ay, choco na lang. O coffee. Try niyo po. Tapos yung papainom ng baka. Doon na po sila Doon na? po yung mag-a-ano sa inyo. Ah, okay. Wait lang, sir. Ah. So, yun mo, may free pa oh. Saka, habol na kayo sa, ano, promo. 399. Sir, thank Ah, you po. sige, thank you. Sir, pagdating po ng gate, kaliwa po. Dire-diretso na po yun. Ah, okay. Thank you, mama. Opo. Ano nag-a-assist doon, sir? Ah, sige po, sige po. Thank you. So, dito tayo. This way to Mork. Medyo rough road yung pagpasok natin dito. Pero, kaya to. Kinaya natin yung bangkong kahoy eh. Yan o. So, yung mga sedan dito, well, dahan lang. Part naman na nasimentado. Pero ayan, medyo rough road lang. Ayan, dito na part. Ayay ka, baka hindi kaya na si Dan. Malalim yun doon. Yung kaya siguro dahan-dahan lang. Ayan o.
Adventure. Buti nga walang ulan. Hindi maputik. Medyo tagilid talaga Vigo. May mga malalim. Pagbalik ako dito, motor pa din kami ni Mrs. So ito na ang bubungad sa inyo. May mga linya. Ayan. Morning. So dito pa lang ulit yung mga baka oh. Dito pa lang maamoy mo na yung probinsyang ano, yung maamoy ng ano, maamoy ng mga baka, which is ano naman, kasama ng baboy. So maalala mo yung buhay probinsya na mayroon kayong mga alagang baka, ganon yun, Carabao. Dito may nagcamping na. Okay. So dito tayo. May nakapag-sit up na ng camping. So dito tayo. May tayo baka. Or doon. Medyo malayo tayo. Ayan, sino kayo mga campers na yan? Dito. Hindi na. Okay na. Doon na lang po sa information pag may tanong po kayo. Sige. Thank you po. Sige, thank you Thank you Oh, yan guys. Lawak nito. Ganda ng spot dito guys. Kaso nga lang, alas 9 pa ng umaga. Doon yung araw. Pagkatawid doon, sobrang init dito mamayang alas 12. Wala na. Tingnan natin yung kaya shoutout dun sa dalawang OGT hindi ko na lang i-record yung usapan namin. Yung maya lang pupunta nila ako sa tent. Joke lang. Mga agricultural yun sila. Force din na OGT dito sa mall. So dito madilim. Lari na mangga. Mangga yung dagta. Mahirap. So hanggang tayo dito na lang tayo. Itong ano guys, itong itim sa likuran, tapos itong pula sa harapan to. Tapos pag may pasok na natin yung pole ito sa hook na to, yung butas, yung ano nila stopper, dito natin yung hook. So ayan, stable na yan yung isang ano. So ulitin natin yan kayong proseso. 3 pole kasi yan nakaka-curve siya.
yung support ng tent natin. So ganon din ang the next steps hanggang doon sa itim. Yung itim kasi yung pinakalikuran. Oh, sarap. So guys, tayo muna saglit. Time check 10:28. Oh, magla-lunch na naman. Tingnan mo naman yan guys. Ang ganda nitong pwesto natin, oh. Oh, di ba? Lawak. Doon sa unahan, meron nagka-camping doon. Pero gusto nating yung talagang solong-solo natin dito yung spot na to. Malayo andun pa sa unahan. Behind this mango tree. Yan, may unahan pa doon. Siguro mga 500 meters galing dito. So, ayan. Kaya muna. Init kasi. Ang gandang pwesto na to, may puno sa gilid. Kaso nga pagbandang alas 12 o alauna na tirik ng araw dito. So dyan tayo papisto mo sa mangga. Dyan sana akong magtitent sa mangga na yan. Kaso napaisipan ko na baka may dagta eh. Yung dagta ng natin yung tent. So dito na lang ako. May doon bahay ng ibon natin yung sa taas ng mangga. So, pahinga muna sa saglit.
Riding solo, motor tent by my side, lone rider vibes, takbo sa kalsada, walang ligaya. Sunset and low, hanging in my face, freedom in my ride, walang problema sa aking pace. Motor 10, my home on the road. Low rider spirit, takbo, takbo, walang todo. Walang destinasyon, walang oras na di okay. Motobe, motobe, adventure every day. Sasaing na tayo guys. Baka mga ganito na manipis. Yung ginagawa ko dito, papakulo muna ako ng tubig tsaka ako ilagay yung bigas para hindi siya madaling masunog, tsaka hindi madaling masunog, tsaka hindi yung dumidikit yung kanin dito sa yun, mahirap yun pag manipis eh. Tapos itong bigas natin, hugasan natin. Kumukulo na kasi, tsaka natin hugasan pag kumukulo na. So lagyan na natin. Bigas. So guys, pag pumunta kayo dito sa
small creamery. May campsite din, ginawa din nilang campsite to eh. So, bawat entrance nyo, may libre kayong ganito. Pinapili ako ng milk, choco, or coffee. So, ayan. Pinili natin yung choco. Choco. Masarap pa. Pero siguro pag yung malamig to kanina, kaso nga yan, kaninang umaga ko pa ito nakuha eh, tapos anong oras na, mag-alas 5 na, nawala na yung lamig niya, konti na lang yung lamig niya. So ayun, puro masarap yun. So luto na siya pero hindi siya nasunog. Ito yung problema sa ganito sa mga maninipis na ano eh, mabilis masunugan kapag kanin. So ayan, yan ginagawa ko. Tapos time to time kasi kailangan mo siyang anong patawag nun? Basta this is so Lord, this is the gift about to receive from 100 rupees, so Lord. Amen. So that's it guys. Solo camping tayo ngayon, ayaw sumama ni Mrs. Dahil moto camping tayo ngayon. Last moto camping ko is ano eh, last year August. So kain po tayo. Ligpit na natin yung ano guys, ilaw, dahil i-close na natin tong pinaka ano niya, owning or cover dito sa ano, sa harap. Ito yung kagandahan ng Lone Rider na moto tent, kasi mayroong security yung mga gamit mo. So kino-close lang to. Ayan.
guys, na yung motor natin. So guys, napasok na motor natin. So andyan. Ganito na nangyari sa ano natin. Oh, yan, arrangement ng ano natin. Table chairs and saka yung isang yung box natin. So yan, yung motor natin. Pasok na. Naka-close na din. So ito talaga yung kagandahan ng ano. May vestibule siya dito. So or parang garage niya dito sa moto tent. So secure na secure yung motor mo, pati gamit mo sa loob, yung mga luto mo hindi maano ng mga aso. So ayan. So tayo matutulog na kasi magna 9 PM time check. Oh. Ano, 9 na nga, 9:05. Higa natin cot bed. So tayo matulog na. So good night. Good night guys. See you tomorrow morning. Pag tilaok ng manok, abangan nyo. Good night. Babu. Riding solo, motor tent by my side, lone rider vibes, takbo sa kalsada, walang ligaya, sunsetting low, hanging in my face, freedom in my right, walang problema sa aking pace, motor tent, my home on the road, lone rider spirit, takbo, takbo, walang todo, walang destinasyon, walang oras na di okay. Motorbay, adventure every Day.
let's eat guys. Time check. Ano oras na ba? 7:10. So mag-almusal tayo. Before mag-break camp. Aga tayong ngayon kasi dito na maaga. So bumili tayo ng Nissin na noodles, yung parang pasta. And then itlog tsaka yung ginawa natin tosta, yung sliced bread. Tikman natin tong yung pasta, yung walang lasa talaga nito. First bite. Panalo ah. Panalo yung instant na pasta. Ginawa natin itlog tsaka sarap to. So ito yung may araw. Ito yung chance natin na mainitan tayo kahit 10 minutes ng umaga. Kasi ito talaga yung kailangan natin araw-araw eh. Kaso pag nasa Manila tayo, wala ka nang makikitang ganyan. Natabunan na ng building. Hindi ka na mainitan ng umaga. Tapos presko yung hangin. Buti ngayon tahimik ngayon. Kasi kahapon talaga yung pagdating ko dito, yung hangin talaga, yung tahimik ko. Baka maya-maya na naman to. Hahangin naman ng malakas. Ang daming benefits eh. Kagaya nito, yan. Yung exercise na hindi mo nagagawa-gawa kahit linggo-linggo doon sa bahay dahil busy. At saka nakakain na tayo ng sistema ng ng mga online games nung sa media platform, patawag doon, mga Facebook. So dito sa campsite na iiwasan mo. Tapos pag nag-sit up ka, andun yung pagod, which is nature na talaga na mapagod ka pag sit up, pagligpit. Pero hindi mo alam na ang laking benefits doon sa sarili mo. Dahil para ka na din nag-exercise, nagagalaw yung katawan mo. Yung sa bahay kasi instant lahat eh. Kumbaga after mo magluto, pasok ka sa kwarto, internet, mag-aircon. Tapos hindi na pala healthy yung buhay mo pag nandito ka sa Manila. So sa probinsya, kaya nito, matawag natin tong buhay probinsya. Nandito ka sa bundok, yan, naarawan tayo, tapos may kape. Ito na yung natin, pang balance doon sa buhay natin. Na hindi lang tayo puro trabaho, ina-absorb mo yung stress sa trabaho. Biruin mo, natrabaho ka 5 days a week, Lunes hanggang Biyernes. Salo mo lahat ng problema sa trabaho, na-stress ka, tapos bibigyan ka lang ng isang araw, 1 night, 2 days to na 1 night, which is yun ang magandang ang balance sa buhay natin. Okay, so magliligpit na tayo maya-maya, and then pe-flex natin yung tent, ni Moto Tent Lone Rider. Thank you Lord. What's up guys? Andito tayo ngayon sa tent. Ipa-flex natin yung moto tent na ng Lone Rider. So ito ngayon, ang moto tent na to, makikita nyo para siyang tunnel tent na So ang kagandahan dito is, ang nagandahan ko dito is naka-ripstop siya. Tapos yung ripstop niya is napaka-pino. Nasa mga 3mm o 1/8 inches na yung pagka-ripstop niya, yung pagkadikit-dikit ng mga nylon, which is design siya para lalong matibay. The more marami yung nylon na ripstop, lalo siyang matibay pag nababanat ng hangin o
malakas na hangin, hindi siya basta-bastang napupunit. So aside from that is ito ay naka 10,000 mm, so 10,000 mm or 10 meters na na waterproofing. So aside dun sa sa waterproofing niya, mapapansin nyo dito sa garage niya or sa mismong sa harap niya na vestibule, meron siyang zipper para ito mabubuksan tong, pwede mo siyang gawing awning, ayan, kabilaan. So may zipper siya. So para hindi siya papasok yung tubig, so mayroon siyang rain flaps na tawag dito. So siya yung nagko-cover sa zipper para hindi papasukan ng tubig. So mayroon din siyang lining dito. Papakita natin. Itong lining niya, ayan. Itong lining niya, ito din yung nagsiserve din siya ng mag-stopper doon sa pag example, andyan yung pag umulan dito, hindi talaga papasukin banda dito kasi andito yung rain flaps. Pero mayroon pa siyang lining. Just in case papasok dito ang tubig, hindi siya tutuloy dito sa zipper kasi ito yung nag-i-stop sa kanya. Dito nadadalo yung tubig pababa. Ayan. So, napakaganda. So, mapapansin nyo, yung pagka-rip stops nung cover niya is malaki yung awang. That is 5 to 6 mm kwadrado square. And then dito is 3 mm to 1/8 inches. Ano man yung nalalaman yung sukat is dito naman is 1/4 inches. So ayan, so sinasabi ko mas matibay ito kasi dikit-dikit yung pagka niya, ripstop niya, kumbaga yung weaving ng nylon. So ayan, yung mas matibay ito kumpara dito kung papunitan man lang o sa mga malakas na hangin. So dito tayo sa tulugan. Makikita nyo, mapansin nyo, may dalawa tayong pintuan, 2 doors. 3 doors actually, sa likod andun yung isa. So 3 doors siya. So mayroon siyang mesh para sa ventilation niya kung gusto niyo So pag binabuksan kasi yan, mayroon pa siyang yung tela na red, pwede mo din tumbuksan sa likuran kung gusto mo yung ventilation, magandang ventilation. Ayan. So magiging mesh na yung matitira, mosquito net. At the same time, mosquito net siya para walang malamok o insekto makapasok. Tapos hangin pa, mayroong hangin siya na makapasok doon. So well ventilated talaga tong tent na to. Ito sa likuran, makikita nyo dito sa likuran. Ayan. The same din yan sa dalawang nasa harap. Access din to sa likod. So may vestibule dito, pwede natin ilagay dito sa likod yung mga gamit. So ito, nabubuksan din to para well ventilated ka, saka at the same time may mosquito net siya. So ito yung kagandahan ng ng tent na to, ng moto tent ng Lone Rider. So ito yung garage or yung garahe natin. Pag may motor ka, pwede mo ipasok dito para mas secured yung motor mo, mga gamit mo. So napakalaki nito. So kasya yung motor, yung mga table. So nakikita nyo paano ko ginawa nung gabi na pinasok ko yung motor, tapos inarrange ko yung mga table ko, upuan para magkasya lahat. Tapos ito, nako-close to. So makikita nyo din sa previous nung video na to. So nakikita nyo, nako-close ko din to. So ito yung talagang nagandahan talaga ako dito. Dahil ditong nung garage, mayroon kaming mayroon kaming air tent. Tapos sabi ko kay Mrs., mas gusto ko talaga tong moto tent. Aside na magaan, siya, ito nga secure. Ando na lahat, hindi ka na magdadala ng awning. Andito na lahat. Tapos siya, less yung pag mo kasi no need ka na mag-tarp, no need ka na mga maraming pole. So andito na lahat. After mong matulog na kayo or after ng dinner, matutulog na, kuklose mo lang to, tatanggalin mo tong mga pole niya dito sa awning na to na extension, which is ito naman siya, isasara. So kung baka secure dyan sa aso, kasi usually sa mga ibang campsite may aso. Number 1 yan, yung mga pagkain natin nasa labas. Yan. So ang hindi lang mas-secure dito is mga langgam talaga. So ayan guys. So ito yung isa sa mga kagandahan ng moto tent. So isa sa kagandahan dito guys sa moto tent is yung peg niya. Isang dangkal lang siya yung haba niya. Pero ang gamit dito is
ang grade ng aluminum niya is 7001 T6. So pang aircraft graded siya na aluminum, which is napakatibay. Design siya na lightweight at the same time matibay. Alam mo naman pag aircraft or sa mga airplane, kailangan doon ng mga lightweight. Ginagamit na lightweight aluminum. So ito yung grade niya. So di basta-basta siya na halimbawa tatama to sa mga bato or sa mga hard object doon sa lupa na pag nagpig ka, pag pinalo mo na siya, hindi siya basta-basta nabibend. Aside doon sa mga niya, waterproofing, so itong mapapansin yung pole niya is color coded siya, no? So red, dalawang red siya at black sa pinakalikod. So ang bilis lang na ma-assemble. At kahit na hindi ka titingin doon sa mga YouTube or sa mga kung anong YouTube na kung paano i-assemble to, mabilis lang siya dahil color coded lang to eh. Alam mo na kung saan mo isuksok yung ilalagay yung pole niya. Kasi pula din to, yung pole sa ilalim. Ito pula din yan. Ito pula din black. So ayun guys. So napakaganda ditong tent talaga to. So sa mga gusto nito, yun po to sa online or punta po kayo doon sa para hindi kayo may scam, punta na lang kayo doon sa website ng ng Lone Rider. So doon kayo maka-purchase nito. Actually, mabilis lang to mga mahigit 1 linggo lang darating na. So ayun, free shipping pa sila. So ayan guys. So hanggang muli maraming salamat Ako yung magliligpit na nito ngayon. Ito na yung nakikita nyo dito. Mga gamit na lang natin. Ayan. Naligpit natin yung iba. Tent na lang yung natira. So magliligpit na tayo ngayon. Time check 9:06. So kailangan kong umuwi ng maaga. Namimiss ko na si Mrs. Kasi hindi siya sumama eh. Sabi ko sama ka. Ayaw niya kasi daw gusto niya maglinis sa bahay. Pag wala ako, nakakalinis siya ng maayos. So ayun guys. So hanggang muli maraming salamat sa inyong lahat at dito sa Mork. Siguro is the combination of mo tapos milk, Yun lang. Hindi ko naman tinanong pero baka yun ang meaning ng Mork dito. Kinumbine nila yung milk saka yung mo ng baka. So doon yung bakahan doon. So nagbibintas sila dito mga gatas ng baka. So ayun, lawak nito. Okay. So yun guys, until next time maraming salamat sa mga nanood sa atin at sa mga nag-comment. Babo, see you next time. Riding solo, motor tent by my side, Lone Rider vibes, takbo sa kalsada, walang ligaya, sunset and low, hanging in my face, freedom in my right, walang problema sa. So guys, mag-feed tayo ng milk ng baka dito sa mga baby na mga baka na to. Kasama to sa package dun sa babayaran nyo dito sa mall. Ayun. May. Naman itong isa Yung mga malalaki na doon pero pinifeed siguro yun. Yung mga baka dyan. Pero okay din may kuryente mo yan. Ay, may kuryente dito? Tatanggalin ko ka. May kuryente. So baka pag dumikit niyan, hindi makalabas. Nakakuryente. So, yung Morse code nila. So, tawagin natin. Malapit na yung puti. May kuryente pala itong tali dito. Magkita na tayo maging kwento, Hindi sinabi. Dali! Oo. Kung pag-aabot naman to, bibitaw niya kasi hilaw na gano'n. Oo, matas makakasugat mo,
Ah, so yung binibinta nilang gatas dito, dito talaga galing yung baka na yon. Oh, tataba itong ano. Ito lahat galing to ng New Zealand o dito palahi na itong iba ito? Yung may ano, may tagging sa tinga? Natanggal ano? Galing. Galing to ng ano, New Zealand. Mali yung ano. Babae siguro to kasi maliit. Ah, dito babae lahat to dito? Ah, wala lalaki dito. Nagpapaano na dito, tinuturo. Para magkaroon ng ano. Oo, turok lang na lalaki. Oo. So itong mga dito nakahiwalay, Puro babae po. babae din yan. Pero, Kasama yan, sir. magkasama yan dito. Oo. Kasi inuman nila yan. So, ayun. So yun guys, dito lang yan sa Mall Farm, Tanay.